Nagdulot ng baha at landslide ang paghagupit ng bagyong Aghon sa Calabarzon at Bicol Region. 5 ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyo ayon po yan sa NDRRMC. Mula Real Quezon, may ulat o may live report si Ian Cruz. Ian. Maki June, hanggang sa mga sandaling ito ay mas maayos na ang panahon dito nga sa Real Quezon. Ngunit bigo pa ring makapaglayag ang mga Roro vessel mula rito. Ang iba nga sa mga pasahero ay 4 na gabi nang naghihintay dito. Tila sumasayaw sa ihip ng hangin ang mga puno ng niyog sa Sariaya, Quezon sa pananalasa ng bagyong Aghon. Sa bayan ng Mauban, ngayon napadpad po yung barko dito sa may bandang Pantalan. Buti na lang ay naisalba namin yung aming bangka. Ang ilang bangka nawasak at lumubog na. Halos umabot na rin sa bubong ang level ng tubig sa dagat. Sa Lucena City, namura ang kalsada dahil sa bahang halos umabot sa ikalawang palapag ng mga bahay. Sa Pagbilao, Quezon, winagayway ng malakas sa hangin ang isang gate. Sa bayan ng Real, nasira ang temporary bridge sa Barangay Pandan. Nang mabarahan ng lupa yung culvert sa ilalim, nag-overflow po yung tubig na nanggagaling sa itaas, kaya siyang naging sanhi ng pagkasira ng temporary bridge. Stranded ang nasa 200 pasahero sa pier, ang iba sa kanila Biyernes o Sabado pa sa Pantalan. Mahirap po kasi dyan kasi may bata, kaya kailangan po namin maghanap ng matutuluyan. Ayon sa isa sa namamahala sa operasyon ng ilang Roro at cargo vessel sa Real Port, paghihintay sila sa abiso ng mga otoridad. Kung pwede na po kaming umalis, aalis po kami kasi yung mga tao po kawawa din naman. Rumagasa naman sa kalsada ang bahang may kasamang putik at bato sa barangay Cagbulakaw sa Bakakay, Albay. Ayon sa LGU, may road construction na nagresulta sa pagragasa ng debris. Ang hiling na patubig ng mga magsasaka sa San Juan, Batangas, tila nasobrahan naman matapos malubog sa baha ang kanilang palayan. Sana ay maigahan ng tubig at ng sumaguli ang palay. Kung hindi sasaguli ang palay, sira ang aming mga itinanim. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan na nag-iwan ng makapal na putik. 5 na ang ulat ng pagkamatay sa kasagsagan ng bagyo. Kabilang isang sanggol na nasawi sa bayan ng Padre Burgos sa Quezon nang tangi ng baha ang kanilang bahay Sabado ng gabi. Kumpirmado namang 7 ang sugatan, kabilang ang 3 lalaki at isa pa nilang kaanak sa Legazpi, Albay. Habang nakasakay sa isang tricycle, nabagsakan sila ng puno. Maki Jun, hanggang sa mga sandaling ito ay umaasa nga yung mga pasahero na hanggang bukas ng umaga ay magkakaroon na ng linaw kung papayagan na bang maglayag yung kanilang Roro vessel patungo ng Polillo Island. Balik sa inyo, Maki at Jun. Maraming salamat, Ian Cruz. Nagpabaha at nagdulot din ng mga pagguho ng lupa ang bagyong Aghon sa iba pang lugar sa Luzon. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ganyan katindi ang hagupit ng bagyong Aghon sa Ilocos Norte. Sumisipo lang hangin at halos mag-zero visibility sa tindi ng ulan. Nang kumalma ang panahon, tumambad ang kabi-kabila ang pinsala. Nilipad ang bubong ng isang pugon. Naputol din ang mga sanga ng ilang puno at lumaylay ilang kable. Nagpabahari ng bagyo sa Laguna. Sa sitio tabing ilog sa Pagsanhan, humupa na ang mga baha, pero problema ng mga residente ang paglilinis ng putik at burak sa kanilang mga gamit. Halos 200 pamilyang nasa evacuation center, 4 na bahay ang nawasak. Sa bayan ng Cavite, humambalang sa kalsada ang ilang nabuwal na puno, kaya nagsagawa ng clearing operation. Sa Tanza, Cavite, nasira ang mga bahay malapit sa dagat sa barangay Amaya 5 at 7. 26 na pamilya ang lumikas. Sa Baler, Aurora naman, binaha ng ang mga kalsada. May mga pagguho pa ng lupa sa isang barangay. Sa Bontoc Mountain Province, naranasan din ng mudslide sa isang bahagi ng Bontoc Baguio Road. Malakas na ulan ang naranasan sa Bontoc,
Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar. 34 na power plant sa Luzon ang di makapag-supply ng kuryente dahil sa pinsala ng bagyo, epekto ng El Nino at iba pang dahilan. Namahagi na ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng ayuda ang gobyerno ayon kay Pangulong Marcos. Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabi-kabilang pinsala at pagbaha ang iniwan ng bagyong Aghon. Narito po ang tip talk para manatiling ligtas pagkatapos ng bagyo. Kung pinalikas, umalis ng evacuation center kapag sinabing ligtas nang umuwi. Suriin ding mabuti ang inyong bahay bago bumalik dito. Magsuot ng protective equipment tulad ng gloves at bota, lalo kung lulusong sa baha para iwas leptospirosis. Ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga natumbang puno at poste ng kuryente o mga nasirang linya ng tubig at telepono. Tiyaking walang basa o nakababad na outlet o appliances bago buksan ang linya ng kuryente. Huwag buksan ang main power switch o magsaksak ng appliances. Tiyaking malinis ang pagkain at inuming tubig at itapon ang naipong tubig sa mga lata at gulong para hindi pamahayan ng lamok. Nabawasan na ang mga lugar na may tropical cyclone wind signal dahil sa bagyong Aghon. Northern portion ng Aurora at eastern portion ng Isabela na lang ang nasa ilalim ng signal number 1. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 250 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Kumikilos yan pahilagang silangan sa bilis na 150 kilometers per hour. May taglayan na lakas na 140 kilometers per hour at bugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Miyerkules. Maliban naman sa bagyong Aghon, magpapaulan din ang hinahatak nitong southwesterly wind flow. Isang pamilya inilikas matapos bumigay ang bahagi ng kalsada malapit sa City Hall ng Valenzuela City dulot ng malakas na pag-uulan. DFA umalma at naghain ng diplomatic protest sa 4 na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy ukol dito. Bureau of Quarantine maghihigpit sa mga port of entry bilang pag-iingat sa COVID strain na KP Flirt. Ayon sa mga eksperto, galing ang flirt variant sa JN1 subvariant na unang nadiskubre noong huling bahagi ng 2023 at siya rin daw dahilan para sa pagtaas ng kaso ngayong unang bahagi ng taon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. 35 tauhan ng Davao City Police ang inalis sa pwesto batay sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service. Paliwanag ng Police Regional Office 11, bahagi ito ng investigasyon kaugnay ng buy-bust operation kung saan 7 ang nasawi. Nauna nang na-relieve si Davao City Police Director Richard Badang. Kinundina ni Mayor Baste Duterte ang paglipat sa pwesto. Tinawag din niya itong pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakatataas. Hindi rin daw makatarungan at wala itong basehan dahil naayon daw sa batas ang buy-bust operation ng pulisya base sa nakalap na ebidensya. Ipinunto rin ng alkalde na alinsunod sa batas, ang city at municipal mayor ang may operational supervision at control sa PNP units sa kanilang nasasakupan. Nananawagan siya na ibalik ang mga opisyal. Sabi ng PNP, ibabalik naman sa pwesto ang mga inalis kung mapatutunayang wala silang nilabag na protocol. Naaresto na ang sospek sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng LTO nitong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang pagharang ng isang motorsiklo sa van ng biktimang si Mercedita Gutierrez. Nasuot pa ang kanyang ID ng pagbabarilin sa Camias, Quezon City. Ayon sa PNP, hindi nila inaalis ang posibilidad na may nag-utos sa sospek para gawin ang krimen. Natunto ng sospek dahil sa rehistro ng motorsiklo. Sasampahan siya ng reklamong murder. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Hindi na lang mga may edad ang nakararanas ng memory loss, kundi pati mga young adults. Ang mga dahilan ng pagiging makakalimutin kahit bata pa at kung paano maiiwasan yan. Alamin sa report ni Von Aquino.
Si Gabriel, third-year college student pa lang pero aminadong kung minsan nakakalimutan na ang utos ng magulang. Kunyari po, pag nagme-memorize po ako, inuutosan po ako ng magulang ko. Hindi ko na po naaalala na may pinagawa po silang ganito, ganyan, ganun po. May mga utos? Opo, may mga utos po. Dahil sumasabay po sa pag-aaral. Ang nasa 20s din na field engineer na si MC Montecalvo kung minsan, meeting naman daw ang nakakalimutan. Kung hindi pa ipapaalala sa akin nung kasama ko sa katrabaho, ganun po, makakalimutan ko po siya. Dati ang pagiging makakalimutin ay nakakabit sa pagtanda. Pero ngayon, may katulad ni na Gabriel at MC na bata pa pero nagiging makakalimutin na. Ayon sa isang psychiatrist, ang pagiging makakalimutin ng edad 20 to 39 years old posibleng dahil sa stress, anxiety at burnout. Pag marami mga iniisip dahil marami ang mga pumapasok sa isip na mga problema or sources ng concern, challenges. Sa mga young adults na nagkakaroon ng memory loss, hindi siya necessarily na dementia, which is yung memory loss among the elderly. At kapag may anxiety o burnout, hindi lang daw memory ang apektado. Cognitive functions in general, pag tayo ay nasa stress, pag may anxiety, or may burnout na nararamdaman, attention span, concentration, focus, yung iba nagkakaproblema sa kanilang decision-making capacity. Payo ng doktor para mapaganda ang memory. Kumain ng mga prutas tulad ng saging, gulay, pagkaing mayaman sa serotonin tulad ng mani, at pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng isda. Mainam din daw ang pagkakaroon ng physical activities o ehersisyo dahil napapaganda nito ang daloy ng dugo papunta sa utak. At importante ang sapat na tulog. It resets, in fact, it recharges our brain cells. At pag tayo ay nare-recharge, mas gumaganda ang memory, mood, concentration, focus. Pero kung persistent o tuloy-tuloy ang memory loss, mainam daw na kumonsulta na sa doktor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tumatawid sa highway, ang tricycle na yan nang salpukin ng humaharurot na motorsiklo sa San Fabian, Pangasinan. Nagpagulong-gulong ang motorsiklo habang tumagilid ang tricycle. Isinugod sa ospital ang 4 na sakay ng tricycle at rider ng motorsiklo na pawang mga sugatan. Nasa 2,000 ang nalibing ng buhay sa landslide sa Papua New Guinea. Nangyari ang landslide noong Biyernes kung kailan natutulog ang mga residente. Mahigit 100 bahay sa 6 na village ang natabunan ng pinaghalong lupa at mga bato. Sa sobrang liblib ng lugar, hirap pa rin makapasok ang heavy equipment para sa rescue operations. Kamay, pala at mga stick pa rin ang gamit ng ilang residenteng hinuhukay ang kanilang mga kaanak. Ang mga rescuer naman, naririnig pa raw ang sigaw ng ilang nasa ilalim ng lupa. Ayon sa United Nations, pinangangambahang mahigit 600 ang nasawi. 5 bangkay pa lang ang nare-recover. Inaalam pa ang sanhi ng landslide. Trending ang complete attendance ng original and current members ng South Korean boy group na Super Junior sa kasal ng isa nilang miyembro. Usap-usapan din ang mga nagwagi at kontrobersya sa katatapos na 72nd Famous Awards. May report si Aubrey Carampel. Ilang kapuso stars and sparkle artists nanalo sa 72nd Famous Award. Best Child Actor si Ewan Micael para sa Firefly movie ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Best Actor naman si Alfred Vargas mula sa pelikulang Pieta. Recipient ng Herman Moreno Youth Achievement Award si Joaquin Domagoso. Sina Dingdong Dantes at Marian Rivera wagi ng Bida sa Taquilla Award para sa Rewind. Best Director naman si TikTok Lock Director Louie Ignacio para sa Papa Mascot na pinagbidahan ni Ken Chan. Pinarangalan din si Senator Bong Revilla bilang Iconic Movie Actor of Philippine Cinema. Iconic Movie Actress of Philippine Cinema, sina Nova Villa at Pilar Pilapil. At may Special Citation Award para sa veteran actress na si Gloria Romero.
Pamunuan ng FAMAS nagsorry naman kay Eva Darren. Last minute daw ang pagpalit sa icon ng Philippine movie industry bilang presenter ng Special Citations Award kung saan kasama niya dapat si Tirso Cruz III. Hindi raw kasi umano agad nahanap ng kanilang production team ang veteran actress. Hindi raw ito intentional at purely misjudgment sa kanilang panig. Naglabas sila ng statement kasunod ng Facebook post ng anak ng aktres na nagkwento ng nangyari sa kanyang ina na tinawag niyang disrespectful, unethical at unprofessional. At original and current members ng Super Junior, kumpleto sa kasal ni Ryuok. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si John Veneracion mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.